Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po yung nakaraang araw po, mga pahayag po. Dahil bago na po ang ating PNP chief mga tambay. At ang PNP chief daw po natin ay talagang pangunahin daw po na kailangan po sumunod sa batas ang PNP mga tambay, lalong-lalo po sa kanilang mga operasyon. Nakita naman po natin, yung mismong PNP chief ngayon ay ginawa rin po ang pag-aresto o operasyon para hulihin ang dating Pangulong Duterte. Sumunod po ba siya sa batas? At syempre po, sinagot din po ng General Torre yung sinasabi po ni Mayor Baste na yung pagiging kanyang PNP General mga tambay, PNP Chief. May sagot din po dyan. Pero unahin po muna natin itong sinasabi ni PNP General, ni PNP Chief Torre about po sa proseso po, pagsunod sa batas ng mga kapulisan. Pakinggan po natin ang pahayag. Nilinaw ng Philippine National Police na ang utos ni PNP Chief Nicolas Torre III na paramihan ng maaarestong suspect sa kampanya kontra droga ay hindi kompetisyon, kundi panawagan para sa mabilis at makatarungang pagpapatupad ng batas. Tugon ito sa pangamba ng Commission on Human Rights na posible raw maabuso ang sistema para lang maabot ng isang pulis ang kailangang numero. Gate pa ng PNP, lahat ng operasyon nila ay naaayon sa batas at due process. Una nang tiniyak ni Torre na walang malalabag na human rights sa kanyang utos. Pwede rin daw magreklamo ang mga maaaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang karapatan. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Nakita niyo mga tambay kailangan daw po makakuha ng due process mga tambay. At talagang sila po mga tambay, pangunahin daw po sila susunod sa batas, sa proseso ng batas mga kabayan. Nangyari po ba yan? Hindi po ba may amnesia itong general na ito? Siya nga kauna-una hindi sumunod sa batas Ibang klase itong general na ito. Parang kailan lang, ilang buwan lang ang nakakalipas. Nakakalimutan niya na ang kanyang mga pinagagawa. Kasi nga, may protection pa yata. Protektado pa yata. Ito naman po, sinagot naman po, mga tambay, ng isang general dito po sa issue na sinasabi ni Mayor Baste, mga tambay. Pakinggan po natin ang sagot. Nag-uulat! Unahin ko lamang po ito, PNP Chief Nicolas Torre III, sinagot ang kwestiyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pagkakatalaga sa kanya bilang hepe ng PNP. Narito naman po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, anong detalye? Bumuelta si PNP Chief General Nicolas Torre III sa banat ni Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa pagkakatalaga niya bilang PNP Chief. Sa press briefing dito sa Malacanang, pinayuhan ni Torre ang alkalde na balikan ang nangyari sa termino ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtalaga ng isang mababang rangkong pulis bilang unang PNP Chief ng kanyang administrasyon. Ang tinutukoy ni Torre ay si dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa na mula 1-star ay umakyat agad bilang 4-star general matapos italagang hepe ng PNP. Ibaan niya ito sa kanyang karanasan na may mas mataas na ranggo bilang Police Major General bago na piling PNP Chief. Tugon ito ni Torre matapos sabihin ni Duterte na ang kanyang promotion ay hindi merit-based kasabay ng pagtawag sa kanya bilang ataktok ng administrasyon. I just respect his decision and I respect his opinion and rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang Chief PNP. The first Chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? At yan, ang mga balitang kumpirmado. Hindi naman po tangat bobo si dating Pangulong Duterte para kumuha po ng general. Malinis po ang record ni Senator Bato nung siya po ay nasa PNP. Mga tambay. At wala po ito nilabag na mga batas. Sa tingin mo, kukunin ka ni dating Pangulong Duterte kung siya po ang Pangulo ngayon. Kukunin ka kaya na PNP Chief? Sige nga. Mga kababayan, hindi po ang pinag-uusapan dito yung star Ang pinag-uusapan po rito, yung dignidad. May dignidad po ba tayo? Sumusunod po ba tayo sa proseso ng batas? Yun po sinabi nyo na kailangan sumusunod sa proseso ng batas.
ang kapulisan. At syempre po, magbigay ng due process sa mga hinuhuli nito. Nakakuha po ba ng due process, mga tambay? At yung sinasabi po ninyo, yung 1 star, mga kabayan. Sige nga, ibalik tanaw po natin yung pinagagawa nyo. Sa tingin nyo, kung matino ang presidente ng bansa, kukunin kayong PNP Chief General? Nagtatanong lang po si Kamanong, kung matino ang presidente ng bansa, kukunin kaya kayo? Yan po ang tanong natin. Kung matino ang presidente ng bansa, kukunin kaya kayong PNP Chief? Ito po mga pinagagawa po ninyo eh. Nakakuha po ba ng due process ang dating Pangulong Duterte? Na pangising-ngisi pa po yata kayo ngayon. Nakalimutan nyo na yung pinagagawa nyo. Kasi, kaya po kayo tumatawa at ngumingisi na parang kay linis-linis nyo. Kasi, lahat po ng ikinaso sa inyo at sinasabing lutasin ang problema ng issue ng kidnapping ay wala pa pong nire-release ang Korte Suprema, pati po ang Ombudsman. Kaya po natatawa pa kayo at parang paisi-isi dahil kontrolado po pa yata ninyo ang baraha, mga tambay, dahil kayo po yata ay nasa posisyon at ang Pangulong Marcos yata ay kontrolado ang lahat. Ito po mga tambay, pakinggan po natin yung mga pinagagawa nila. Pakinggan lang po natin. You may not be privy to that information. Okay. Hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol? Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Siya, kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th wing and deliver him to the team. Okay, at assist the nandun na team. siya sa 250th wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the question, sir? The answer to the Tuturo-turuan. question to the SOJ. Consider No, I have a team of you're the deputy one chief. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you gave the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. We gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to sa ADG? The order to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. Were you the one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? Yes, General Alcantara, please. Mr. Senator, Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw na nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. But according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have him. mandate is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest. Of the higher authorities. Nakita niyo mga tambay? Kung matino ang presidente ng Pilipinas, magiging PNP Chief General po ba yan? Tanong lang po ni Makamanong. Hindi naman po masama magtanong. Sige nga, magkakaroon po ba tayo ng PNP Chief General kung matino ang presidente natin na ganyang klase? Unang-una, napakaraming paglabag. Yung sinasabi niyang magbibigay at tama, ang sinasabi niya, susunod sila sa batas. Lalong-lalo po sa sinasabi nilang proseso ng paghuli at kailangan magkaroon daw po ng due process.
mga tambay. Ang mga aresto yun, lalong-lalo daw po sa pagsugpo ng pulburon. Kung totoong susugpuin yung pulburon, pumunta kayo sa Malacanang. Doon po yata maraming gumagamit, di umano, sa Malacanang. Umpisahan nyo i-raid. Kung talagang kayo ay seryoso, diyan sinasabi nyo kontra pulburon. Marami daw po diyan gumagamit ng coke sa pulburon. Bali-balita po. Totoo kaya yun, mga kababayan? Na talagang nahandun mismo sa Malacanang ang marami daw pong gumagamit. Totoo kaya yun? At sa bagay, noong mga nakaraang taon, nakahuli po ron eh. Di po ba? Pumutok sa balita na mismo ang Malacanang ay nahulihan po doon sa facility, sa loob ng facility ng Malacanang, ay nahulihan po ng pulburon. May nakakapasok pong pulburon, mga tambay. Nahuli po ng mga PSG, mga tambay. Ibang klase po, no? Ibang klase itong ating PNP chief. Para bang nakalimot na. Ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino sa kanyang mga pinaggagawa. Wala lang. Tapos ngayon, sasabihin mo sa mga Pilipino na magiging maayos ang gagawin mo sa iyong mga operasyon at sumusunod sa proseso ng batas at due process. Katarantaduhan yata yan. Di po ba, mga kabayan? Mismo pa sa bibig ng isang bagong PNP chief na si General Torre, manggagaling ang sinasabing due process at pagsunod sa batas, sa proseso ng batas. Sa kanya pa manggagaling. Samantalang isang commander-in-chief, dating pangulo, hindi man lang nakakuha sa iyo ng proseso ng batas at due process. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, General. Nagtuturuan pa nga kayo. Turuan kayo ng turuan. Di po ba? Para lang i-save nyo ang inyong mga sarili. Save mo na nga sarili mo eh, di ba? Doon sa ginawa mong hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Wala nakakuha ng due process eh. Walang nakakuha ang proseso ng batas sa iyo. Yun ang nakikita po ng investigasyon. At yun ang lumabas sa investigasyon ng Senado. Di po ba, General? Kaya nga tinuturo mo na. Tinuturo mo na sa DOJ. At tinuturo mo na sa PNP chief na nagretiro na si Marbil. Di po ba? Turo-turuan na kayo? Di po ba? Tapos naging PNP chief ka pa? Kaya nga po naku-question ka ng taong bayan, hindi lang si Mayor Baste ang kumu-question sa'yo. Bakit ka naging PNP chief? Di po ba? Napakarami mong record. Kaya nga lang po hindi pa napapatunayang record na yan dahil wala pang inilalabas ang ombudsman na pinali na makasuhan itong mga ito. 10 araw lang ibinigay ng ombudsman sa mga yan na sagutin, mag-counter affidavit. Wala pa hanggang ngayon. 1 buwan na yata mahigit. At ganun din po yung mga desisyon ng Korte Suprema sa mga pinail, di ba? Na pinail po ng grupo o kampo ng pamilya Duterte sa si Kitty, di ba? Nagsampa po diyan ng reklamo sa ginawa po nilang paglabag, lalo-lalo sa procedure o due process na paghuli po diyan, mga tama. Hindi po nakakuha, mga kababayan. Ibang klase po yung batas po nila ang nasunod. Batas po ng General Torre at batas po ni General Marbil at batas po ng DOJ Secretary at batas din po yata ng DILG Secretary ang mga nasunod dyan. Hindi kaya? Sila lang po nagplano, pinagplanuhan nila. Di po ba? At wala pong Interpol. Wala po. Puro Pilipino po ang humuli. Humuli at talaga nagpasakay sa eroplano. Puro Pilipino. Kaya nga sinasabi nga po, mga Judas. Mga Judas daw po. Mga traidor ng bayan. Yan ang issue po sa kanila ngayon. Issue ang pagiging Judas at issue ang pagiging traidor. Tapos ngayon, merong issue na paghuhudas at pagtitraidor issue. Ngayon, PNP chief. Kaya ano magiging tawag sa iyo ni Mayor Baste? Aso. Tatawagin ka talaga ni Baste, ni Mayor Baste na aso, tuta. Tagasunod. Di po ba? Kaya nga po, yung saloobin, magkakaroon po ng saloobin dyan, yung matataas ng matitinong mga general. Yung matitino na may estrella sa balikat ng mga general, yung matitino. Talagang mag-iisip yan. Paano naging PNP chief ito?
Unang-unang hindi lumabag sa proseso ng batas. Hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulo. Kidnapping ang findings, ang investigasyon ng Senado. Wala pa nga lang inilalabas ang Ombudsman at ang Korte Suprema. Pero hindi po mga tanga at bobo ang matitinong pulis. Lalong-lalo yung mga general na nalagpasan. Ikukumpara mo kay Senator Bato na siya ay naging Commander-in-Chief. Naging PNP Chief siya pero wala siyang mga record na katulad ng sayo. Wala siyang record at wala siyang ipinatapon na Pangulo. At walang inilagay sa kamay ni General Bato nung panahon niya at ni Senator Bato, hindi niya nilagay sa kanyang kamay ang batas. Sumusunod siya sa proseso ng batas. Hindi po yata katulad ninyo. Pangising-ngisi lang kayo ngayon. Dahil kayo'y nasa kapangyarihan. Yung sinasabi nga po ng mga Pilipino, ng majority ng mga Pilipino, bilog ang gulong, bilog ang mundo. Panahon nyo ngayon. Pero yung mga pinagagawa nyo, naka-record, recorded, may mga investigasyon. Hindi po yan makakalimutan ng batas at hindi yan makakalimutan ng mga Pilipino. Naka-upload na po yan. Nasa social media na mga pinagagawa po ninyo. PNP Chief, Marbil Torre, General Torre, naka-upload po lahat yan. Hihilahin kita! Bibit-biting kita! Ako ang masusunod. Ako ang dapat sundin. Recorded na po yan. Kalat na po yan mga ebidensya nyo. Mga salita nyo. Batas ninyo, pinairal ninyo. Hindi po ang batas ng Pilipinas. Hindi po ang ating judicial ang umiral. Kayo po. Kaya ngayon, unbelievable. Nagtataka nga lang tayo sa mga media. Ni hindi man lang tinatanong ng mga media. Hindi naman po lahat. Yung mga malalaking media, nakita nyo po bang tanongin yan? Ang General Torre? Tinatanong po ba yan? Tinatanong po ba siya sa mga pinagagawa niya? Na tama ba ang ginawa niya? Lalong-lalo yung investigasyon ng Senado? Tumama ba siya ron? Mga kabayan, tama ba pinagagawa niya? Nagtuturo-turuan? Nasaan ang Interpol? Tapos tama ba yung ginawa niya? Wala siyang daladalang dokumento o papel ng warrant of arrest sa cellphone lang. Tama po ba 'yon? Yung po ba ang proseso ng batas? Tama po bang proseso ng batas yun? Sa cellphone mo lang babasahin ng warrant of arrest? Ikaw ang nagbabasa? Hindi man lang binabasa ng dating Pangulong Duterte dahil nasa cellphone mo. Hindi man lang nakakuha ng kopya itong mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Kaya, yun ang malaking tanong po natin dyan eh. Yan po ang tanong din ni Kamanong eh. Ano po ang tanong ni Kamanong? Baka tanong din po ninyo, kung matino at hindi weak ang presidente, magiging General PNP Chief ka ba? Magiging PNP Chief General ka ba? Nicolas Torre III? Sige nga, tanong lang po ni Kamanong. Mga kabayan, hindi naman masama magtanong. Kung matino ang presidente ng Pilipinas, magiging PNP Chief po ba kayo, General Torre? Sige nga, nagtatanong lang po. At kung ang Pangulong Duterte ang Pangulo ngayon, sa tingin mo, magiging PNP Chief General po ba kayo? Baka po, nasa kulungan po kayo ngayon dahil sa dami na nilabag niyong proseso ng batas, due process. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kung ang presidente, si dating Pangulong Duterte na sumusunod sa batas at ganyan ang ginawa ninyo, delikado kayo. Baka maging PNP Chief po kayo sa kulungan. Doon po kayo magiging mayor. Hindi kaya? Sa kulungan po kayo magiging mayor. Hindi po PNP Chief. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Malayang bansa po tayo. Demokrasya po ang umiiral sa ating bansa. Meron tayong sariling soberenya. Hindi po tayo nasasakop ng International Criminal Court. Wala po sila dyan. Wala po silang karapatan sa atin. May sarili tayong soberenya, mga kababayan. Kaya po yan ang malaking tanong natin eh. Kung matino ba ang presidente ng bansa, ay magiging PNP Chief po ba kayo? Kung matino Kung sumusunod din ba sa proseso at due process ang Pangulo ng bansa sa batas ng Pilipinas, magiging PNP Chief po ba kayo?
Kaya nga po kayo naging PNP chief. Di po ba? Kaya po kayo naging PNP chief? Di po ba? Dahil yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, meron tayong Pangulo na hindi marunong maging Pangulo. At meron din daw po tayong Pangulo na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na weak, mahina, at may pulburon issue pa. At syempre po, huwag nating kalimutan ang kanyang ating. Ano po sinabi ng kanyang ating? Ang nagpapatakbo na ng Malacanang ay hindi na raw Marcos. Ito daw po ay Araneta at Romualdez na po. Ayon po sa ating niya yan. Hindi po ayon niya kay Kamanong. Mga kabayan, maraming salamat po mga tambay. Sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo po. Thank you po. At sa ating po mga subscribers, shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ingat po. At syempre po, shoutout po naman natin ang mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Si Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Joe. Teodorico Erguisa Jr. Si Arfel Villacorta. Wills Bubbles 5697. At si Rosalina Team 888. Thank you po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po. Maingatan nawa po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, yung lagi ko pong paalala na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. At syempre po, makalaya na po sa lalong mabilis sa ating, makauwi na po sa ating bansa, mga kabayan. At thank you rin po mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.